Ang sabi daw po, meron po bang relihiyon na nakakaligtas? Kaugnay diyan, may pahayag ng pastor na yun umanong may religion, mga masasamang ugali at di makapagbago ng tao. Ito ang sabi ng pastor. Nakakita ka ng mga taong relihiyoso, ang pangit na ugali, di ba? Relihiyoso yan, nagsisimba yan, hindi maganda ugali. Religion does not change the lives of people. It is the So, Lord yung Jesus. religion, hindi yan makapagbago sa buhay ng tao. Saan kaya nila yan nabasa? Di ba, sola eskriptura sila. Si Pastor Kibuloy din, ang iglesia, hindi daw reliyon. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi religion eh. Katawan, tao. Brajando, matagal ka sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist ba nagtuturo na ang relihiyon ay hindi makapagligtas? Nagtuturo sila bro, pero mas ano sa kanila yung yung kautusan, pagsunod sa kautusan. Ay, ito kasi ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Espinedo. Ay relihiyon na makaluwas. Baysa sa magbasa na ito, balik ko na ito, religion. So, Kaya makaluwas kahit umano, ulit-ulitin pa ang pagbasa from Genesis to Revelation pa, no? Wala tayong mabasa na ang relihiyon ay makapagligtas. Kaya nga kung ibalik natin sa kanya ang argumento, saan din mabasa sa Biblia from Genesis to Revelation na ang relihiyon ay hindi kailangan na sa kaligtasan ng tao. Kung tingnan natin ang Titus chapter 1 verses 1 up to 2, ito ang mabasa natin sa Contemporary English Bible. From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Then they will have the hope of eternal life God promised long ago. And God never tells a lie. So malinaw dito, ano daw, na ini-encourage ang mga tao to have more faith and to understand the truth about religion, na dapat maunawaan natin ang katotohanan tungkol sa reliyon. Ang katotohanan ba ay makapagligtas ng tao? Ikalawang mga taga Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 10, malinaw ang sinabi ni San Pablo. Gagamit siya ng lahat ng mga uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Ano daw ang katotohanan? Makapagligtas sana sa kanila. Ano daw ang sabi ni San Pablo sa Tito Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2? From Paul, a servant of God and the apostles of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Tanong, ang mga apostol ba, wala ba silang relihiyon? Ito ang mabasa natin sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Magandang balita Biblia. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral ng mga hentel, pinaniniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. See? Ngayon, sa mga tao na walang relihiyon, anti-religion, ano po ba ang sabi? Balikan natin dahil nandito sa akin itong Alpha and Omega Volume 8,
Ito po, dahil sabi ni Lieutenant Colonel Espinedo, ang relihiyon ay hindi daw makapagligtas. Itong aklat na ito, ang may akda ay si Ellen Goldwhite, ang founder ng Seventh-day Adventist. Tanong, ano po ba ang definisyon ng relihiyon na sabi ni Espinedo hindi makapagligtas ng tao? Ito po sa page 354, volume 8, Religion. A person's relationship with God which shows itself in trust and worship, the moral responsibilities, and a structured doctrine attend the more developed forms of religions. Ano daw ang religion? A person's relationship with God. Tanong, hindi ba makapagligtas sa tao yung relasyon mo sa Diyos? Ano po ba ang makapagligtas? Yung wala kang relasyon. Isip-isip naman pag may time. So, kung Biblia ang batayan, ano ang katumbas sa mga taong walang relihiyon? First, gamitin natin ang ang Bible in basic English. First Peter chapter 4 verse 18. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? Yon, delikado pala. Ang katumbas sa taong walang relihiyon, yung mga taong makasalanan. Brother Jando?